Ano ba naman kayo, inay? Gusto ko na pong mag-aral ulit. 6 na taon na po akong nagtatrabaho sa halip na mag-aral, oh. Yun na nga, iha. 6 na taon ka nang tumigil sa pag-aaral mula nung nakagraduate ka ng elementary. Ngayon ka pa ba mag-aaral kung kailan ang laki-laki mo na? Sa edad mong yan, hindi ka na nababagay pumasok sa klase bilang grade 7. Talaga po ba? Pagkatapos niyo akong pahintuin sa pag-aaral, sasabihin niyo sa akin yan ngayon? Bakit po? Ginusto ko bang wag ipagpatuloy ang pag-aaral ko? Hindi naman po kayo ang may kagustuhan ito. Dahil nga wala tayong pera, Samantha. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin, hindi ba? Siyam kayong lahat na magkakapatid. Diyos ko ka namang bata ka. Ikaw ang panganay kaya dapat naiintindihan mo ko. Naiintindihan ko naman po kayo pero nakalimutan niyo na po ba na may gustong kumuha sa akin noon bilang working student kapalit ng pagpapaaral niya sa akin? Pero anong ginawa niyo? Pinigilan niyo po ako. Malamang, sa dami ng mga kapatid mo dapat lang talaga na tulungan mo muna ako magtrabaho para mabuhay tayong lahat. Yun na nga po 6 na taon ng buhay ko ang nahuli sa pag-aaral. Ngayon po humihiling ako sa inyo na mag-aaral na ako ulit. Hindi naman po kayo nagpapaaral sa akin, inay. Papaaralin ko po ang sarili ko. Aba, Samantha, nag-iisip ka pa ba Ang liit pa ng ibang mga kapatid mo. Ni wala pa nga sa mga kapatid mo ang nakapag-graduate Ako po ang dapat na-graduate na ng high school ngayon. Kung hinayaan niyo lang po akong mag-aral, inay. Tumigil ka nga riyan, Samantha. Tanggalin mo sa utak mo yung pag-aaral. Huwag ka nang mangarap na makakapagtapos ka kasi huli ng lahat. Ang mga kapatid mo ang pag-aralin mo. Gawin mo yon kasi panganay ka. Hindi na ako nakasagot pa sa sinabi sa akin ng nanay ko. Sa totoo lang, pagod na akong makipag-argumento sa kanya tungkol sa bagay na yon. Halos taon-taon ko na lang hinihiling sa kanya na hayaan niya na akong mag-aral. Pero ayaw niya talaga. Gusto niyang mag-focus ako sa pagtatrabaho para may panggastos kami sa pamilya namin at mapag-aral ko pa ang 8 ko pang mga kapatid. College na dapat ako ngayon kung wala lang akong ganong kalaking responsibilidad sa buhay. Oo nga pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Samantha, 21 years old at isang Dabawenyo. Gaya ng nabanggit kanina, 9 kaming lahat na magkakapatid pero iba-iba ang ama. Lumaki rin kaming walang kinikilalang tatay kasi sino naman ang kikilalanin namin kung walang pinapakilala si inay. Nakakahiyamang sabihin pero prostitute po ang nanay ko. Kaliwat kanan ng mga lalaki niya. Sobrang landi rin. Minsan nga ikinakahiya kong naging anak ako ng isang bayarang babae. Sa sobrang sama ng loob ko kay inay ng mga sandaling yon, lumuwas na lang ako ng bayan nang walang paalam sa kanya. Taga-bukid lang kasi kami. Pero may boyfriend akong naninirahan sa bayan at nag-aaral ng kolehiyo. Nakipagkita kagad ako sa boyfriend ko. Itago niyo na lang po siya sa pangalang Harold. Bakit naman nakasimangot ang napakaganda kong girlfriend? May problema ka na naman ba? Ano pa nga bang bago? Hindi naman talaga ako nawawala ng problema Bakit? Ano ba yun? Sabihin mo at makikinig ako. Sinubukan ko ulit kumbinsihin si inay na hayaan na akong mag-aral. Pero wala pa rin. Hindi pa rin siya pumayag? Oo gusto niyang magtrabaho na lang ako habang buhay para sa mga kapatid ko. Ang hirap nga niyan, mahal. Kailangan mong isakripisyo ang buhay mo para sa mga kapatid mo at sa buong pamilya niyo. Oo, pero paano naman ako? May pangarap ako, Harold. Mataas ang gusto kong abutin. Paano ko magagawa yun kung wala akong diploma? Naiintindihan naman kita, mahal. Wala na talaga tayong magagawa kung ayaw ng nanay mo na mag-aral ka. Pero gusto ko sanang tandaan mo na hindi lahat ng tagumpay nakukuha gamit ang diploma. Minsan, kahit walang diploma basta't may diskarte lang sa buhay, magtatagumpay pa rin tayo sa bandang huli. Mahirap nga lang yun pero kung determinado naman tayo, magagawa rin natin. Ewan ko, maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Umalis na kasi ako ron sa dati kong amo Sadista Naku, oo nga pala, mahal. Sige, wala naman akong gagawin sa araw na ito Gusto mo, tulungan na kita maghanap ng trabaho ngayon? Marami namang mapapasukan dyan Maraming hiring ngayon. Hindi na kami nagsayang pa ng oras ni Harold. Minsan niya lang kasi ako nasasamahan sa mga lakad ko dahil may klase siya palagi. Kaya kinuha ko ng pagkakataong yun para magpasama sa kanya.
Naglibot kami sa kung saan-saan hanggang sa nakahanap ng mga tindahan na nangangailangan ng mga karagdagang tindera, mga kahera at kung ano-ano pa. Kaya lang medyo nakakabagsak balikat naman ang sahod. Mas maliit pa ron sa dati kong pinagtatrabahuhan na karinderya. Nahihirapan na akong tustusan ng pangangailangan ng pamilya ko noon, lalo naman itong may mas mababang sahod. Sinabihan ako ni Harold na tanggapin na lang yon, kesa naman wala talaga. Pero tumanggi ako. Wala kaming napala ng araw na yon, kaya nagpasalamat na lang ako sa boyfriend ko at umuwi na rin siya. Itinuloy ko ang paghahanap ko ng trabaho kinabukasan. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko, hanggang sa may babaeng nakapagrekomenda sa akin na subukan ko raw pumasok sa isang bar bilang dancer, lalo na't hindi maitatangging magaling akong sumayaw. Tinawanan ko lang siya sa umpisa, pero nung malaman ko na mataas ang pasahod nila roon, parang naakit ako bigla. Ewan ko ba kung ano ang nakain ko at talagang pinasok ko ang bagay na yon. Pinuntahan ko ang nasabing bar at namit ko nga kagad ang mga amo roon. Mukhang mag-asawa yata sila. Samantha, tama? Opo ma'am, ako po yan. Ako si Natalie at siya ang fiancé ko, si Felipe. Hello po sa inyo, sir. Magandang araw po. Magandang araw din, Samantha. Alam mo ba kung anong trabaho ang pinasok mo, Samantha? Opo, ma'am. Bar dancer po. May experience ka na ba sa pagsasayaw sa mga bar? Kung meron, saan ka nagtrabaho dati? Naku, wala pa po, ma'am eh. Ito po ang unang beses na sinubukan kong pumasok sa ganitong trabaho. Ganun ba? Bakit mo naisipang pumasok bigla sa pagiging dancer? Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Mukhang mahiyain ka pa naman. Oo nga naman, Samantha. Hindi pwedeng mahihiyain ka kapag nasa stage ka at sumasayaw. Minsan nga, nililibot na mga dancer namin ang buong bar para sayawan ng mga customer kapag may nag-request sa kanila. Kaya mo ba yun? Sa tingin ko po, kaya ko naman po. Sigurado ka? Lilinawin ko lang ha. Dancer ang pinasukan mo, hindi performer. Kung performer ka, sa stage ka lang, VIP ka. Walang makakagalaw sa'yo, wala ring makakalapit. Hanggang tingin lang sila sa'yo. Pero kapag dancer, kailangan mong maging malandi. Kailangan lambingin mo palagi ang kilos mo, pananalita mo, titig mo, lahat-lahat. Mahahawakan ka ng customers kung gugustuhin nila. Ganun po ba? Oo, pero mataas naman ang sweldo mo. Isa pa, pwede ring makakuha ng tip mula sa mga customer mo at iyong-iyo na ang mga yon. Kung gaano kalaki, depende na sa performance mo. Kung lalandiin mo, siguradong mas malaki ang perang makukuha mo. At hindi lang yan. Kung magawa mong makaakit ng mas maraming customer para malaki ang kita natin, kami mismo ni Madam Natalie ang magbibigay ng tip sa'yo. Yun nga lang, wag na wag mong pasamain ang loob ng customers natin. Kuha mo? Naiintindihan ko po, ma'am. Sir. Mabuti kung ganun. Ibig sabihin po ba noon tanggap na po ako? Hindi pa. May kailangan ka munang gawin. Po? Ano po yun, ma'am? Gusto ko munang makita kung paano ka sumayaw. Sarado pa ang bar ngayon kasi maaga pa, nakikita mo naman. Sampulan mo kami. Po? Ngayon na po kagad, ma'am? Malamang. Alangan namang sa susunod na linggo pa, di ba? Malamang ngayon na. Wala ka pang experience sa ganitong trabaho, kaya kailangan kong makasiguro na magaling ka nga. Pasok naman sa standards ang katawan mo. Pati height mo tsaka may karisma at sex appeal ka naman. Maganda ka rin. Pero mawawala ng silbi ang lahat ng yan kung mukha kang tuod sumayaw. Kaya sumayaw ka muna. Sige po, ma'am. Wala pong problema. Ginawa ko nga ang gusto ni Madam Natalie. Medyo napipressure ako sa babaeng yun kasi halatang maldita siya. Halos kasing edad niya lang yata ang nanay ko eh. Pero mukhang hindi pa sila mag-asawa ni Sir Felipe. Engaged pa lang kasi ang sinabi niya kanina. Pero nakakapagtaka kung paanong engaged pa rin sila, dapat nga mag-asawa na sila sa edad na yan at marami na sanang anak. Pero buhay naman nila yan eh, wala na akong pakialam pa ron. Nag-focus na lang ako sa pagsasayaw ko at talagang ginawa ko ang lahat ng makakaya ko kahit nahihiya ako. Si Sir Felipe kasi parang ang lagkit-lagkit ng tingin sa akin. Katabi niya pa si Madam Natalie pero parang hinuhubaran na niya ako sa paningin niya. Hindi ko na lang masyadong pinagtuunan pa ng pansin yun. Ang mahalaga, nagtagumpay ako sa araw na yon kasi natanggap na ako. Kaya lang, naghahalo-halo ang nararamdaman ko.
Masaya ako kasi may trabaho na rin akong may mataas na sweldo, pero hindi ko mapigilang matakot at mag-alala para sa sarili ko kasi alam kong medyo mapanganib ang pinasok kong yon. Kinaumagahan, pwede na akong magsimula kagad pero panggabi naman ang trabaho ko kaya bakante ako buong araw. Sinabi ko kay inay na may nahanap na akong trabaho. Talaga, iha? May trabaho ka na? Ano naman ang napasukan mo? Dancer po, inay. Dancer? Aba, ayos yan ah. Magaling ka namang sumayaw. Kayang-kaya mo yan. Pero saan naman yun, anak? Sa bar po. Talaga? Bar dancer? Maganda yan, iha. Naku, malaki ang kikitain mo riyan. Bukod sa mataas ang sweldo, pwede ka pang kumita ng malaki mula sa mga tip ng customer. Alam ko po yun. Naku anak, gusto mo bang turuan kita kung paano kumita ng malaki sa trabaho na yan? Magaling ako sa bagay na yan, iha. Alam ko pong magaling kayo rito. Siyempre, ito po ang paborito niyong trabaho eh. Kung hindi lang kayo tinanggal sa trabaho, nagsasayaw pa rin kayo hanggang ngayon. Ganun na nga anak. Pero hayaan mo na, wag na nating pag-usapan ng tungkol sa akin, iha. Tuturuan na lang kita kung paano magkapera ng marami sa trabaho mong yan. Nay, hindi ko po kailangan yon. Huwag niyo po sanang kalimutan na hindi ako katulad niyo kung magtrabaho. Magkaiba po tayo ng pamamaraan sa pagkita ng pera. Ay nako iha, huwag ka nang maarte dyan. Sige na. Kung igagaya niyo lang din po ako sa inyo, wag na inay. Kaya ko na po ito. Tsaka isa pa, naisipan kong maghanap pa rin ng ibang trabaho sa araw kasi sayang ang buong araw ko. Panggabi naman po ang pagsasayaw ko eh. Magandang ideya nga yan, iha. Magdoble kayod ka kasi malapit na rin mag-college ang mga kapatid mo. Kailangan natin paghandaan yun. Ano pa nga ba? Sila lang naman ang pwedeng mag-aral eh. Ako hindi. Ay nako, itigil mo na ang pagtatampo sa bagay na yan, Samantha. Opo, pasensya na. Nga pala inay, bala ko rin pong mag-boarding house na lang. Ha? Magbo-boarding house ka? Naku naman anak, dagdag bayarin lang yan eh. Huwag po kayong mag-alala kasi marunong akong mag-budget ng tama. Hindi naman po pwedeng araw-araw na lang akong aakyat dito sa bundok pagkatapos ng buong gabi kong pagtatrabaho. At bakit hindi pwede? Maawa naman po kayo sa katawan ko, inay. Siyempre po pagod na ako niyan. Ayos lang sana kung mararating ng tricycle itong bukid natin eh. Pero hindi. Halos kalahating oras din po ang pag-akyat dito mula bayan. Mauubusan na po ako ng lakas niyan. Oh sige, ikaw ang bahala anak. Pera mo naman yan eh. Basta wag ka lang papalpak sa pagbibigay mo ng sahod mo ha. Hindi ako sumagot. Nagpaalam na lang ako na kailangan ko ng kumilos para maghanap ng boarding house sa bayan. Hindi niya naman ako pinigilan. Pagbaba ko sa bayan, pinuntahan ko si Harold sa kanila. Nandun nga siya. Kabado ako kung paano ko sasabihin sa kanya na ganung uri ng trabaho ang napasukan ko. Mabuti na lang talaga at pinagpala ang boyfriend ko sa pagiging understanding at mahinahon. Kaya noong sinabi ko na sa kanya, hindi siya nagalit kahit alam kong sobrang nagulat at nadismaya siya. Naiintindihan niya pa rin ako kasi alam niya kung gaano kalaki ang responsibilidad na dinadala ko. Mapalad lang talaga ako at nagkaroon ako ng boyfriend na kagaya ni Harold. Basta mahal, lagyan mo sana ng limitasyon ang sarili mo ha. Hanggang sayaw lang. Huwag na yung ibang mga bagay na alam mo na. Alam ko, mahal. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala kasi hindi ako kagaya ng nanay ko. Hindi ko naman binabanggit ang nanay mo eh. Alam ko pero alam ko ring iniisip mo ng bagay na yun. Kaya inuunahan na kita para hindi ka na mag-alala. Hayaan mo, kung papalarin ako at makahanap ng ibang trabaho na mataas din ang sweldo, iiwan ko talaga ang bar na yun. O sige. Ano nga palang sadya mo't napadalaw ka rito, mahal? Oo sana eh. Maghahanap ako ng boarding house. Para kanino? Siyempre, para sa akin. Ano? Magbo-boarding house ka na? Oo, mahal. Kailangan eh. Nakakapagod naman kasing umakyat pa ng bundok pagtapos ng trabaho. Tapos bababa ulit pagkahapon. Oo nga naman. Pero dagdag lang yan sa gastusin mo ah. Dito ka na lang kaya sa bahay. Sigurado naman akong papayag sila mama eh. Mahal ka ng mga yun eh. Naku, salamat pero hindi na kailangan. Nakakahiya naman kasi. Ano ka ba naman, mahal? Huwag ka nang mahiya. Alam mo namang parang anak na rin ang turing ni na mama at papa sa'yo eh. Alam ko yun pero hindi na talaga kailangan, mahal.
Samahan mo na lang akong maghanap ng boarding house kung hindi ka busy ngayon. O sige, ikaw ang bahala. Pero kung magbago ang isip mo, sabihin mo lang ha. Palaging bukas ang tahanan namin para sa'yo, mahal. Oo, Harold. Salamat. Sinamahan nga ulit ako ni Harold para maghanap ng murang boarding house sa araw na yon. Kaya lang, wala pa kaming nakita kagad kaya bumalik na kami sa bahay nila. Nagsuggest ang nanay ng boyfriend ko na doon na raw muna ako sa kanila manuluyan pansamantala habang hindi pa ako nakakahanap ng boarding house. Nahiya na rin naman akong tumanggi kaya napa-oo na nga lang ako. Doon muna ako sa kanila. Dumating ang unang gabi ko sa trabaho. Sobrang kabado pa ako noon. Nagdasal pa ako na sana maging okay ang lahat. Kaya lang unang gabi ko pa lang, nabastos na kagad ako kasi napapansin ng customers na may bago silang dancer. Mabuti na lang talaga at nandun si Harold kaya napagtanggol niya ako mula sa mga manyakis na yon. Humiling pa ako sa boyfriend ko na wag banggitin ang tungkol doon pag uwi namin sa bahay nila kasi ayokong malaman yon ng pamilya niya. Kaya ayun parang walang nangyari pag uwi namin. Kinabukasan, niyaya niya akong mag-ice cream date para makalimutan ko raw kahit papano ang nangyari sa unang gabi ko sa trabaho. Huwag mo nang masyadong isipin pa ang tungkol sa bagay na yun, mahal. Naniniwala naman ako na kung makikita nilang marangal kang babae, titigilan ka rin nila. Oo mahal, pasensya ka na talaga ha. Huwag kang humingi ng pasensya. Hindi, alam ko namang nasasaktan ka rin na ganito ang napili kong trabaho. Lalo na ngayong nasaksihan mo talaga ang kabastusan ng mga lalaki ron. Huwag kang mag-alala, Sam. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Wala akong tiwala sa mga gunggong na yun. Pero sa'yo, meron. Alam kong malalampasan mo rin yan. Sana nga magkaroon sila ng respeto sa mga dancer. Makukuha mo rin ang respeto nila hanggat irerespeto mo ang sarili mo. Kahit ganyan ang trabaho mo, pwede mo pa rin gawing marangal yan. Marangal naman talaga yan eh. Nakadepende lang sa'yo kung dudungisan mo. Pero alam ko namang hindi mo magagawa yun. Harold, salamat sa tiwala mo ha. Mahal kita, kaya may tiwala ako sa'yo. Pero babantayan muna kita gabi-gabi kasi baguhan ka pa lang. Naku, hindi na kailangan. May pasok ka pa niyan eh. 8:30 ng gabi ang labasan namin sa klase. 9:00 naman ang schedule mo sa pagsasayaw, di ba? Oo nga pala, pero dapat matulog ka ng maaga ha. Huwag kang mag-alala, mahal. Kaya ko. Sige, ikaw ang bahala. Kinagabihan nun, pumasok ulit ako sa trabaho. Sabay na kaming pumunta ni Harold kasi hinintay ko pa siyang makauwi at maghapunan. Pagdating namin sa bar, syempre hanggang dun lang siya sa area ng mga customer. Ako naman, pumasok na sa dressing room para maghanda. Doon lang kasi ako nagme-makeup sa bar na yun at lalong doon ko lang sinusuot ang mga damit na susuotin sa pagsasayaw. Ayokong ibalandra sa labas ang ganong makeup at damit. Nakakahiya kasi yun para sa akin lalo na't hindi nga ako sanay. Maya-maya pa pinatawag ako ni Sir Felipe. Pinapapunta ako sa opisina nilang mag-asawa. Kinabahan tuloy ako kung anong nagawa ko. Iniisip ko na baka tungkol yon sa nambastos sa akin nung unang gabi ko, tapos pinagtanggol pa ako ng lalaking hindi nila alam na boyfriend ko pala. Wala namang nangyaring gulo nun. Walang suntukan pero may iringan nga lang. Tahimik na lang akong nagdasal na sana hindi muna ako mapagalitan kasi ikalawang gabi ko pa nga lang yun. Pagdating ko ron sa opisina, nakangiti lang si Sir Felipe sa akin kaya lalo akong kinabahan. Parang ibang paraan kasi ang pagngiti niya eh. Magandang gabi po, sir. Bakit niyo po ako pinatawag? May kailangan po ba kayo sa akin? Maupo ka muna, Samantha. Salamat po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagustuhan ko ang performance mo kagabi. Magaling, Iha. Po? Naku, salamat po. Natuwa ang customers natin na may bagong dancer na sobrang ganda at sobrang sexy. Nagustuhan ka nila. Ganun po ba? Oo. Yun ang unang sayaw mo unang gabi. Marami akong dancers dito na malalambot ang katawan pero iba pa rin ang dating ng katawan mo. Nakakaakit. Yan ang gusto ko. Sa tingin ko nga babalik ulit ngayon yung mga lalaking nambastos sa'yo kagabi. Po, ano pong ibig niyong sabihin, sir? Huwag ka mag-alala, Iha. Kinausap ko na sila. Sinabi kong pwede ka nilang pagsawaan ng tingin, pero huwag ka lang gagalawin.
Kaya hindi ka na dapat matakot pa, Samantha. Ako ang poprotekta sa'yo. Ayos ba yun? Salamat po, sir. Anong meron? Bakit nandito si Samantha? Naku, ma'am. Magandang gabi po. Bakit nandito ka, Iha? Pinatawag po ako ni sir, ma'am. Bakit naman? Binati ko lang siya sa matagumpay niyang unang gabihan. Paalis na rin siya ngayon. Sige na, Samantha. Pwede ka nang lumabas at magtrabaho. Congrats ulit, Iya, ha? Sige po, sir. Salamat po. Excuse me po, ma'am. Panayuko lang ako habang naglalakad palabas ng opisinang yon. Pakiramdam ko kasi matatalimang titig sa akin ni Madam Natalie. Alam kong may pagkaselosa siya. Nagulat nga ako nung bigla-bigla na lang siyang pumasok sa opisina nang hindi ko makatok. Kung sa bagay, sila naman ang may-ari nun kaya hindi na kailangan pang kumatok. Nagtrabaho lang din ako nung gabing yun. Habang sumasayaw ako, kay Harold lang ako palaging nakatingin. Paminsan-minsan ay tumitingin din ako sa ibang lalaking nandon pero segundo lang. Ibinabalik ko kagad kay Harold ang paningin ko kasi kinakabahan ako pag sa iba ko titingin. Naging maayos naman ang gabing yon. Walang nambastos sa akin. Madaling araw nga lang kaming nakauwi. Makalipas ang ilang araw, nakahanap na nga si Harold ng boarding house para sa akin kaya tinulungan niya akong dalhin doon ang lahat ng mga gamit ko. Alam na rin ni inay kung saan yon. Dinalaw niya nga kagad ako. Mabuti at nakahanap ka na ng boarding house, Iha. Mahal ba rito? Hindi naman po, inay. Sakto lang. Si Harold po ang nakahanap nito. Aba, magaling din pumili ang boyfriend mo, ha? Maganda naman pala rito. Medyo masikip nga lang pero kasyang-kasya ng isang tao. Oo nga po, inay. Wala ka bang merienda dyan, ha, Iha? Medyo nagugutom na kasi ko eh. Naku, pasensya na po, inay. Hindi pa po ako nakabili eh. Hayaan nyo, may hinog na saging naman po riyan. Ilalaga ko muna. Saging? Eh yan naman ang palagi namin kinakain sa bukid, anak. Wag na lang, manananghalian na lang ako, mabubusog pa ako. Sige po, inay. Kumain na lang po kayo dyan. May sinaing na po ako tsaka may ulam na rin po dyan. Mabuti. Pero alam mo ba, Iha? Uminit talaga ang ulo ko kanina pagpunta rito. Po? Bakit po, inay? Nagtanong-tanong kasi ko kanina dyan sa tabi-tabi kung saan itong boarding house ninyo. May babae na namang nakakilala sa akin. O tapos po, anong nangyari? Tinanong ako kung ba't buhay pa raw ako. Gagang yun. Talaga po? Grabe naman, ang sama naman po nun. Sino po ba yun, inay? Kilala niyo po ba? Yun na nga, anak. Hindi ko nga siya kilala eh. Basta ang sabi niya lang, akala niya raw ay patay na ako. Bakit niya naman po nasabi yun? Kasi pinakulam na raw ako dati ng kaibigan niyang may malaking galit sa akin. Hindi raw nila ako tinigilan hanggang sa nawalan na sila ng balita sa akin. Kaya akala nila namatay na raw ako. May idea po ba kayo kung sino ang kaibigang tinutukoy niya, inay? Tsaka kailan po yan? Nung elementary pa lang po ba ako? Yung nagkasakit po kayo? Wala rin akong ideya kung sinong kaibigan ang sinasabi niya. Sa dami ba naman ng babaeng may galit sa akin? Tsaka oo, nangyari yun nung wala ka pang masyadong muwang sa mundo, anak. Yung inakala ko pong may malubha kayong sakit na hindi napapagaling ng mga doktor pero gumaling dahil dun sa kakilala niyong matandang manggagamot. Oo, yun na nga, Iha. Naku naman, nakulam po pala kayo nun. Hindi niyo po sinabi sa akin na. Hindi naman importante pang malaman mo, anak. Hindi mo pa yun naiintindihan kasi bata ka pa nun. Kung sa bagay may punto po kayo. Nagpatuloy na si inay sa kinakain niya. Pagkatapos niyang kumain, akala ko uuwi na siya o pupunta sa kung saan man ang lakad niya kahit naiwan ng maliliit kong kapatid sa bahay. Pero hindi pa pala. Nagulat ako kasi biglang nanghingi siya ng pera sa akin. Syempre tinanggihan ko. Malamang ilang linggo pa lang naman ako sa trabaho kaya wala pa nga akong sweldo. Buwanan naman kasi ang pasweldo ron. Pero talagang pinilit ako ng nanay ko na wag daw akong magdamot ng pera, wala nga akong maibigay kaya medyo nainis na rin ako noon. Inay, ano ka ba naman? Wag niyo na po akong pilitin na magbigay ng pera kasi wala pa po talaga akong pera. At bakit nga wala, Iha? Siyempre wala pa po akong sweldo eh. Wala pa pong isang buwan mula nung nakapasok ako sa trabahong yun, inay. Sino ba kasing may sabing hihingi ako ng sweldo mo ngayon? Hindi sweldo ang hinihingi ko, Iha. Ano po ba? Pera mo nga. Pera.
Imposibleng wala kang nakukuhang tip mula sa mga customer mo. Ang ganda kaya ng trabaho mo, anak. Hindi ka mauubusan ng pera niyan basta magaling ka lang dumiskarte. Diyos ko naman po, inay. Iniisip niyo talagang lalandi ako ron sa bar at kikilos na parang higad para lang makakuha ng extrang income? Abay malamang. Ano pa nga ba? Pagkakataon mo na yan para kumita ng hindi binibigay sa mga amo mo ang pera, oh. Huwag mong palalampasin yan, Samantha. Pasensya na po pero nagtatrabaho po ako ron bilang dancer. Marangal na trabaho po ang sadya ko at wala po akong balak na haluan yun ng katarantaduhan. Kaya sana naman po, inay, maintindihan niyo ako. Ang hina talaga ng kokote mo, Samantha. Kaya hindi kita pinayagang mag-aral kasi hindi ka rin naman marunong gumamit ng utak mo. Masasayang lang ang perang gagastusin sa pagpapaaral sa'yo. Po, anong sabi niyo, inay? Narinig mo ko, Samantha. Pwede ba matuto kang mamuhay ng praktikal? Praktikal? Mamuhay ng praktikal? Tapos itataya ko po ang dignidad ko bilang babae? Hindi ako ganon, inay. Hindi ka mabubuhay dyan sa dignidad mo, Samantha. Kakalamlang ang sikmura mo niyan. Magugutom ka. Alam niyo po, umuwi na lang kayo at balikan niyo na ang mga kapatid ko. Salamat po sa pagdalaw niyo. Wala nang nagawa pa si inay. Umuwi siyang walang napala sa akin. Gustuhin ko mang bigyan siya ng pera, anong magagawa ko kung wala talaga ako noon? Kaya ayun, kahit medyo nakukonsensya ako, hinayaan ko na lang siyang umuwi ng walang dala. Pero nangako naman ako sa sarili ko na magsisikap ako para sa pagtatrabaho para hindi na rin mamroblema ang nanay ko sa mga gastusin. Patuloy pa rin naman akong naghahanap ng mapagkakaabalahan tuwing umaga. Nagtatanong-tanong ako sa mga boardmate ko pero wala silang alam Katulad ko rin sila naghahanap ng trabaho. Kahit may trabaho na ako, gusto ko pa rin magdoble kayod. Kinagabihan, pumasok ulit ako sa bar. Pero wala si Harold noon kasi busy siya sa assignment niya. Nagpumilit ang boyfriend ko na samahan pa rin ako pero ako na ang nakiusap sa kanyang wag na siyang sumama pa. Total medyo nakaka-adjust na naman ako sa bagong kapaligiran ko gabi-gabi. Malalim lang akong nag-iisip noon habang hinihintay ang oras kung kailan ako naman ang sasayaw. Nang bigla naman akong lapitan ni Madam Nathalie. Nakataas ang kanang kilay niya at mukhang wala sa mood. Pwede ba tayong mag-usap, Samantha? Po? Bakit po, ma'am? May kailangan po ba kayo? Gusto kitang balaan sa mga kinikilos mo nitong nakaraan, Ano pong ibig nung sabihin? Masyado mong ginagalingan ang pagsayaw mo. Nahihigitan mo ang mga dancer na matagal nang nagtatrabaho rito. May problema po ba tayo ron? Walang problema dahil yun din ang gusto ko bilang amo mo. Husayan mo ang trabaho mo at mang-akit ng maraming customers. Pero hanggang dun ka lang Samantha? Po, ano po bang gusto niyong sabihin sa akin? Napapansin ko nitong nakaraan, masyado nang nahuhumaling ang fiancé ko sa'yo. Hindi ko nagugustuhan kung paano kanya tignan tuwing sumasayaw ka, iha. Naku po, ma'am, hindi ko po alam yun. Sana nga, hindi customer ang fiancé ko, kaya hindi siya kasali sa mga lalaking aakitin mo, maging sadyaman o hindi. Teka lang naman po, Madam Nathalie. Hindi ko naman po yata kasalanan kung sakaling maakit sa akin si Sir Felipe. Kahit hindi naman po yun ang intensyon ko. Nagtatrabaho lang naman po ako Kung maakit man sa akin ang fiancé nyo, aba sa kanya na po yun. Wala po akong kinalaman doon. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, Samantha. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Po, kilala niyo ang nanay ko? Alam ko ang family background ng lahat ng mga pinapapasok ko sa trabahong ito. Ang nanay mo, isang kalapating mababa ang lipad. Kilalang pinakamalanding babae sa inyong lugar, tama ba? Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Nandito ako para magtrabaho, hindi po para tanggapin ang panghuhusga niyo. Hindi panghuhusga ang pagsasabi ng isang katotohanan, Samantha. Pokpok ang nanay mo, prostitute, kaya posibleng nagmana ka rin. Kung ganon, huwag mong idamay ang fiancé ko. Binabalaan na kita ng maaga dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo kapag nagkataon. Excuse me po, ma'am. Ako na po ang sasayaw. Inirapan lang ako ng lady boss ko. Medyo nawala tuloy ako sa mood dahil sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Pero wala akong choice kundi ang ngumiti pa rin ng matamis. Pulang-pula naman ang lipstick na ginamit ko kaya hindi masyadong mahalata na medyo naiinis na nga ako. Ganon ang magic ng red lipstick, nakakapagtago ng totoong emosyon. Mas nilambutan ko pa ang pagsayaw ko. Kinakagat-kagat ko pa paminsan-minsan ang labi ko sabay titig sa ibang lalaki ron.
Hindi para mangakit kundi para sanayin ng sarili ko na gawin yun. Kasi yun na ang trabaho ko. Ginawa ko talaga ang best ko para maging kaakit-akit ang sayaw ko nung gabing yun. Kaya pagkatapos kong sumayaw, palakpakan ng lahat ng naroon na mga kalalakihan. May mga sumisigaw pa nga na kesyo pakis daw o patikim. May mga nagtatanong pa kung magkano raw ang isang gabi ko pero mabuti na lang at sinaway sila ni Sir Felipe. Nagdaan ang ilang araw, napapansin kong parami na ng parami ang mga lalaking customer namin tuwing gabi. Mukhang ako yata ang dahilan nun. Nakaakit ako ng maraming customers. Tuwang-tuwa naman si Sir Felipe, samantalang si Madam Natalie ay hindi ko alam kung natutuwa ba o naiinis na sa akin. Mukhang pinag-iinitan na talaga ako ng babaeng yun. Mahal, ang lalim yata ng iniisip mo ah. Ha? Naku, hindi. Pagod lang ako. Kulang kasi ako sa tulog eh. Lagi ka naman talagang kulang sa tulog dahil sa trabaho mo eh. Kaya nga medyo nag-aalangan ako kung isasama ba kita ngayon sa eskwelahan o hindi eh. Ha? Bakit mahal? Anong meron? Recognition namin ngayong araw na ito. Pero mamayang alauna pa magsisimula. Talaga? Naku, congrats mahal. Sigurado akong with honor ka na naman yan. Hindi ko pa alam eh. Mamaya ko pa malalaman sa mismong event. Sure na yan ano, ikaw pa. Ang talino kaya ng boyfriend ko. Sana nga. Pero hindi ko alam kung sinong sasama sa akin eh. Iimbitahan sana kita. Ako? Bakit? Nasaan ba sina tito at tita? Nasa ibang probinsya eh. Dinalaw ang lolo kong may sakit. Kahapon pa lang din sila nagpunta ron. Ewan ko kung kailan sila makakabalik. Baka sa susunod na linggo pa eh. Naku, wala kang ang kasama. Sige, ako nang bahala sa'yo, mahal. Pupunta ako. Talaga? Sasamahan mo ako? Oo naman, ano? Sigurado ka ba? Alam kong pagod ka sa trabaho mo, mahal eh. Dapat nga nagpapahinga ka tuwing umaga. Ano ka ba, Harold? Importanteng event yan sa buhay mo. Minsan lang yan, ano? O sige. Hindi na umuwi pa si Harold sa kanila para magbihis kasi nakabihis na pala siya. Yun na yung susuotin niya sa recognition nila. Ako naman medyo nag-alala ko kung anong damit ang susuotin ko pero hindi ko sinabi sa kanya. Pinaghintay ko na lang siya ng ilang minuto sa kwarto ko sa boarding house habang naliligo ako at ginagawang presentable ang sarili ko. Hindi nagtagal natapos din ako. Simple lang ang sinuot kong damit. Sakto lang sa event na yun. Pagdating namin sa gymnasium ng eskwelahan nila, hindi pa nagsisimula ang programa. Pero hindi nagtagal nagsimula na rin. Sobrang saya ng puso ko habang pinapanood ko siyang tumuntong sa entablado para kunin ang certificate niya at medal. Masaya ako para sa boyfriend ko, lalo na't with honors nga talaga siya. Kaya lang hindi ko mapigilang mainggit. Hindi dahil sa kanya kundi sa kanilang lahat na nakapag-aral. Iniisip ko ang sarili kong nakatayo sa stage na yon at tumatanggap din ng anumang parangal. Hindi ko tuloy na iwasang maluha dahil doon, pero agad ko na ring pinahiran. Pagkatapos ng event nila, hindi pa kami umuwi kagad. Ipinakilala niya ako sa mga kaibigan niya at mga kaklase. Nagdiwang muna sila roon. Gusto ko sanang makisali kaso nakaramdam ako bigla ng pagkaihi. Sasamahan pa sana ako ng boyfriend ko sa CR pero nakakahiya naman kaya tumanggi na ako. Alam ko naman kung nasa ng CR doon kaya pumunta na nga ako. Pero sa kasamaang palad, may nakasalubong akong tao na hindi ko inaasahang makikita ko ron noong paglabas ko pa lang talaga ng CR pagkatapos kong umihi. Sir Felipe? Samantha, nandito ka rin pala? Opo sir. Ano pong ginagawa niyo rito? Umattend rin ako ng recognition ng anak ko, Iha. Po? Anak niyo? May anak po pala kayo? Oo, Samantha. Sa dati kong asawa. Sa dating asawa? Ibig sabihin kasal na po kayo, sir? Oo naman. Kaya nga hindi pa kami maikasal ni Madam Natalie mo eh. Ganun po ba? Kaya pala. Oo. Pero nandito ka na rin lang at nandito lang din ako. Bakit hindi natin subukang sumaya ngayon para mas madama natin ang kasiyahan sa event nila ngayon, hindi ba, Iha? Po? Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Sapat na ba ang 5,000 para sa 10 minuto, Iha? Hindi ko po kayo maintindihan. Samantha. Huwag ka nang pakipot. Alam kong gusto mo rin ito.
Kilala kita. Kilala ko rin ang nanay mo. Alam ko ang dugong nananalaytay sa mga ugat mo, Samantha. Excuse me po, sir, pero babalik na po ako sa gym. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Pumasok tayo sa loob, Iha. Huwag ka nang magmatigas pa. Sir, bitiwan niyo po ako. Bakit niyo ako pinapasok dito? Sir, nasa girls' room po tayo. Huwag kang mag-alala. Walang makakakita sa atin dito. Alangan naman sa labas natin to gagawin, di ba? Pakiusap po, Sir Felipe. Bitiwan niyo po ako. Shh! Huwag ka nang maingay pa. Sige na. Saglit lang naman eh. Pagbigyan mo na ako. Dadagdagan ko pa tong bayad ko kung mapapasaya mo ako ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga sandaling yon. Lalo na nung nagsimula na si Sir Felipe na nakawan ako ng halik sa labi pababa sa leeg. Pilit naman akong nagpupumiglas at saka sumisigaw na rin at humihingi ng tulong. Kaya lang, hindi talaga ako makawala sa kanya. Sobrang higpit kasi ng pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Namumula na nga yun. Ikinandado niya rin ang pintuan kaya hindi ako makalabas kagad kasi siguradong hihilahin niya lang ako. Kaya ang ginawa ko, nag-isip ako mabuti kung paano ako makakatakas sa manyakis na yun. Wala kasing ibang tao roon hanggang sa naisipan kong lokohin siya. Kunwari papatulan ko na siya pero lalabas kagad ako kapag nakahanap ng tsansa. Kaya sinimulan kong lambingan ang boses ko. Sinikap ko ring gawing natural na nakakaakit ang bawat pagngiti ko sa kanya. Ang loko, mabilis namang kumagat sa bitag ko lalo na nung binulungan ko siya kasi nakikiliti ang buong pagkatao niya. Kaya sa tamang pagkakataon, buong lakas kong sinipa ang alaga niya sa ibaba tsaka ko binuksan ng pintuan habang nagsisisigaw pa siya sa sakit. Tumakbo ko pabalik sa gym habang inaayos ang buhok at damit ko. Pagdating ko ron, kumilos ako na parang walang anumang nangyari kasi ayokong malaman ni Harold ang tungkol doon. O mahal, nandito ka na pala. Bakit ang tagal mo naman yata? Ha? Sumakit kasi bigla ang tiyan ko eh. Medyo naparami ako ng bawas. Ganun ba? Naku, ayos ka lang ba? Masakit pa rin ba tiyan mo? Hindi na masyado, mahal. Medyo okay na ako. Nailabas ko na kasi. Sigurado ka? Bibili ko ng gamot kung masakit pa rin. Hindi na, Harold. Okay na talaga ako. Mukhang kailangan mo na magpahinga, mahal. Tara na, uwi na tayo. Magse-celebrate pa kayo ng classmates mo, hindi ba? Oo sana, pero mas gusto kong ikaw ang kasama ko eh. Sige, ikaw ang bahala. Umuwi na nga kami pabalik sa boarding house, pero dumaan muna kami sa palengke para bumili ng ulam at mga prutas. Si Harold ang bumili ng lahat ng yun kasi wala naman akong pera. Gusto niya lang daw akong bilhan kaya nagpasalamat na nga ako. Kinagabihan, umuwi na si Harold sa kanila. Hindi ko na siya pinasasama sa trabaho ko tuwing gabi kasi medyo nasanay na ako sa trabahong yun. Kaya hindi na niya kailangang mag-alala pa sa akin. Nahirapan nga lang akong kumbinsihin ng boyfriend ko tungkol doon pero nairaos ko naman. Nagdadalawang isip pa ako kung papasok ba ako sa trabaho ng gabing yon dahil natatakot ako sa ginawa ni Sir Felipe sa akin. Pero pilit kong tinatagan ang sarili ko. Pumasok pa rin ako at nagtrabaho ng maayos. Pero nagulat na lang ako sa sumunod na pangyayari. Mag-isa lang ako sa dressing room nang bigla akong sinugod ni Madam Nathalie doon. Galit na galit siya. Walang yaka talagang babae ka? Madam Nathalie, bakit po? Bakit? Ha? Anong bakit? Hindi ba binalaan na kita? Nalayuan mo ang fiancé ko? Pero anong ginawa mo? Bakit po ba? Ano bang ginawa ko, ma'am? Tinatanong mo pa talaga? Ano itong nasa video, ha? Nakikipaghalikan ka sa fiancé ko? Walang yaka? Teka lang, Madam Nathalie. Nagkakamali ka ng iniisip. Anong nagkakamali? Huwag mong sabihin sa aking itatanggi mo itong ginagawa niyo sa video. Kitang-kita rito ang paghahalikan niyo, oh. Napakalandi mo talaga. Sino po bang nagpadala sa inyo niyan? Wala ka nang pakialam pa ron. Hindi po nga yan ang totoong nangyari, ma'am. Maniwala kayo sa akin. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Samantha. Kaya pala hindi talaga ako mapanatag sa'yo eh. Pinatunayan mo lang na nagmana ka talaga sa nanay mong pokpok. Huwag niyong idadamay ang nanay ko rito, Madam Nathalie. At bakit hindi, ha? Dahil wala siyang kinalaman dito. At isa pa, kung talagang naniniwala ka sa putol na videong yan, pwes si Sir Felipe dapat ang una niyong komprontahin at hindi ako.
Pagod na akong kumprontahin ng fiancé ko tungkol sa mga babae, Samantha. Kaya kayong mga babae na lang ang pinalalayo ko sa kanya. Pero hindi pa rin kita nagawang sindakin. Hinahamon mo ba talaga ako, ha? Maniwala ka man o hindi, ma'am, pero mali ang iniisip nyo. Hindi ako nakikipaghalikan kay Sir Felipe. Tsaka ayaw nyo ba muna akong tanungin kung saan yan nangyari, ha? Wala na akong pakialam kung saan o kailan. Ang importante, may nakakita sa inyo at nagsumbong sa akin. Talaga po ba? Nakita niya kami? Kung totoong nakita niya kami, edi sana tinulungan niya ako o humingi na siya ng tulong para sa akin doon. At bakit ka naman tutulungan? Pagpipiyastahan niyo si Felipe? Diyos ko naman po, Madam Nathalie. Sa tandaan niyong yan, hindi pa rin kayo marunong mag-isip ng tama. Hindi niyo man lang ba naisip na kulang ang video na yan? Kung sino man yang nag-video sa amin, sa huli na siya dumating. Hindi niya nakita kung ano talaga ang nangyari. Wala akong pakialam sa buong pangyayari, Samantha. Sapat na itong nakita ko kung paano mo nilalandi at inaakit ng ganyan ng fiancé ko. Makatikang higad ka? Pinagtangkaan akong bayaran ng fiancé niyo kapalit ng ilang minutong pakikipagtalik sa kanya. Anong sinabi mo? Gusto niya akong bayaran ng ilang libo. Basta pumayag lang akong magpatikim sa kanya kahit ilang sandali lang. Ganun ba? At pumatol ka naman. Ano, pera-pera na lang talaga ang laman ng utak mo, Samantha? Kung pera lang ang laman ng utak ko, ano naman sa'yo, Madam Nathalie? Hangin? Anong sabi mo? Hindi kayo nag-iisip, ma'am eh. Hindi niyo ba ako maintindihan? Pinagtangkaan akong pagsamantalahan ng fiancé niyo. Muntik na niya akong ma-rape, ma'am. Kung ganon, kasalanan mo pa rin yon dahil inakit mo siya. Anong klaseng utak ba naman yan, Ma'am Nathalie? Hindi ako makapaniwalang ganyan kayo kabobo. Diyan na nga lang kayo. Oh, saan ka pupunta, Samantha? Hindi pa tayo tapos, babaeng higad. Bumalik ka rito, Samantha! Dire-diretso lang ang paglakad-takbo ko palabas ng dressing room na yon at nagpunta kagad ako sa backdoor para mailayo ang sarili ko sa lugar na yon. Wala akong ibang gustong gawin ng mga sandaling yon kundi tumakbo at umalis doon. Wala na akong pakialam kahit pinaghintay ko na lang sa wala ang mga customer ko. Hindi ako sumayaw ng gabing yon. Umiyak lang ako ng umiyak habang naglalakad pabalik sa boarding house na medyo may kalayuan mula sa bar na yon. Sobrang sama lang ng loob ko na ako na nga ang muntik ma-rape, ako pang may kasalanan dahil naaakit lang daw sa akin si Sir Felipe. Babae naman si Madam Nathalie pero ganun siya kalala mag-isip. Sa sobrang sama ng loob ko, nag-text ako kay Harold na hindi ako makakapagtrabaho sa gabing yon. Gusto ko sana siyang tawagan kaya lang hindi ko na itinuloy kasi alam kong busy siya. Posible ring tulog na siya nung mga sandaling yon at ayoko naman siyang gisingin pa. Pero pagdating ko sa boarding house namin, ganun na lang ang gulat ko nang makasalubong ko siya sa gate na nagmamadaling lumabas. Harold? Samantha, mahal. Salamat naman at nandito ka na. Galing ako sa bar nyo kanina pagka-text mo sa akin. Pero wala ka na raw dun Kaya dumiretso na kagad ako rito pero wala ka rin. Buti na lang at nandito ka na. Ano? Ang bilis mo naman yata. Nagpapalipad ako ng motor Nag-aalala kasi ako ng sobra sa'yo. Ano? Ayos ka lang ba? May nangyari ba? Pumasok na muna tayo sa loob, Harold. Sige, mahal. Pagpasok namin, sinabi ko na kagad sa kanya ang nagpapasama ng loob ko. Kitang-kita ko kung paano siya nagalit sa ginawa ni Sir Felipe sa akin. Kitang-kita ko rin sa mga mata ng boyfriend ko kung paano siya nasaktan dahil ako pa nga ang nadehado kay Madam Nathalie. Ang buong akala ko, pagsasabihan din ako ng boyfriend ko pero hindi niya ginawa yon. Naiintindihan niya ako. Hindi ko na talaga mapigilang mag-alala para sa kalagayan mo, mahal. Patawarin mo ako kung hindi kita na ipagtanggol kanina, ha? Hindi ko alam. Hindi mo dapat naranasan yun. Ayos lang, Harold. Wala kang dapat ihingi ng tawad o pasensya. Tsaka huwag kang mag-alala kasi kaya ko naman ang sarili ko Pero nagawa ka ng pagtangka ang pagsamantalahan ng boss mo, mahal. Sa tingin ko, sapat na dahilan na yan para umalis ka na sa trabahong yan. Harold, alam mong kailangan ko to. Wala akong ibang trabahong mapapasukan. Maraming ang hiring dyan pero hindi naman ako qualified sa kanila. Sobrang hirap maghanap ng trabaho. Kesa naman gabi-gabi mo na lang ilalagay ang sarili mo sa panganib, mahal. Mas mag-iingat na ako sa pagkakataong ito, Harold. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko si Sir Felipe. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumunganga na lang. Hayaan mo, maghahanap na rin ako ng trabahong babagay sa'yo
para makaalis ka na riyan sa lalong madaling panahon. Salamat, mahal. Hindi ko na pinauwi pa si Harold sa kanila kasi gabing-gabi na rin yun. Doon na lang siya natulog sa boarding house ko. Maaga akong gumising kinabukasan para ipagluto siya. Tanghali pa naman kasi ang klase niya ng araw na yon, kaya umuwi muna siya sa kanila para magbihis. Noong mga sandaling yon nagsimulang mabuo ang plano sa utak ko. Tahimik na lang akong humihingi ng tawad kay Harold dahil sa balak kong ganti kay Madam Nathalie. Hindi ko lang matanggap ang ginawa niya sa akin yon at hindi ko palalampasin ang bagay na yon. Pasensya siya't ako ang kinalaban niya may ugali rin akong hindi gugustuhing matikman ng kung sino mang kakalaban sa akin. Ang plano ko, akitin ko na talaga ng totoo si Sir Felipe kaya hindi ako natatakot sa kanya. Alam ko ang kahinaan ng mga lalaki. Gagamit lang sila ng puwersa sa aming mga babae kung pakiramdam nila mahihirapan silang kunin kami. Pero kung ang babae na mismo ang lalapit sa kanila, walang anumang puwersahan ang mangyayari. Aakitin ko si Sir Felipe para magising sa katotohanan si Madam Nathalie na walang kwenta ang lalaking yon. At siguro sa ibang dahilan, pwede ko ring huthutan ng pera ang walang yang manyakis na yon. Alam ko naman ang limitasyon ko kaya wala akong balak na ipag-alala sa binabalak kong gawin. Hanggang sa dumating na ang araw na kaming dalawa lang ni Sir Felipe ang nandun ulit sa opisina niya. Ang sabi niya wala daw si Madam Nathalie kasi may sakit daw, kaya saktong-sakto na ang pagkakataong yun para magkapera. Magiging praktikal na ako pero may limitasyon. Anong ginagawa ng isang napakaganda at napakasexy kong dancer dito sa opisina ko, ha? Sir naman, pinapakilig niyo naman po ako. Talaga ba? Maganda po ako? Sexy? Oo naman, Samantha. Sobrang ganda at sobrang sexy mo. Walang sinabi ang madam mo sa'yo eh. Talaga po, sir? Totoo ba yan? Oo naman. Si Natalie, malapit nang mabulok yun. Pero ikaw, Samantha, sobrang presko mo pa. Hinog na hinog. Salamat kung ganon, sir. Ano nga ulit ang kailangan mo at naparito ka? Balak mo na bang tanggapin ang alok ko sa'yo nung nakaraan? Depende kung masisihan po ako sa halagang ibabayad nyo. Talaga, Samantha? Napag-isipan mo pala yun? Ano po sa tingin nyo, sir? Mabuti, mabuti. Magkano ang kailangan mo, Samantha? Sabihin mo lang at magbabayad ako. Paligayahin mo lang ako. Pangako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang mundo. Anong ibig sabihin nito? Hay, nandito ka na naman, Madam Nathalie. Palagi ka nalang sumusulpot tuwing may importante kaming pag-uusapan ni Sir Felipe. Hindi ba, sir? Oo. Ha? Hey, hindi ah. Anong pinagsasabi mo riyan, Samantha? Ang saya naman ito. Bakit ganyan ka na makipag-usap sa akin ngayon, Samantha? Gusto mo bang matanggal na sa trabaho? Hindi mo pwedeng tanggalin si Samantha, Natalie. Oo, narinig mo yon, Madam Nathalie. Tumahimik ka, babae. At ikaw naman, Felipe, sabihin mo nga sa akin kung bakit hindi ko pwedeng sisantihin ang babaeng higad na to? Wala kang karapatang magdesisyon ng mga bagay sa sarili mo lang dito sa barko. Natalie, hindi mo pag-aari ang bar na ito. Akin to. Ah, talaga? Ganyan ka na sa akin ngayon dahil lang dito sa kabit mo? Ano? Kabit? Excuse me, kailan pa ako naging kabit? Mula nung nilalandi mo ang asawa ko. Excuse me po, ma'am. Mas maganda pong pakinggan kung tatawagin niyo akong personal dancer ni Sir Felipe. Tsaka isa pa, hindi niyo po siya asawa. Hindi kayo mag-asawa, baka nakakalimutan niyo. Ang lakas talaga ng loob mo ngayon, Samantha. Siyempre naman ano. Ang kapal din ng pagmumukha mong babae ka. Matapang ka pala, ah. Pwes tignan natin kung hanggang saan niyang katapangan mo. Humanda ka sa regalo ko sa'yo. Nginisian ko na lang si Madam Nathalie. Sobrang sama pa rin kasi ng loob ko sa kanya. Imbis na maawa sana ako kasi niloloko lang siya ni Sir Felipe, idiniin ba naman ako kahit alam niyang muntik akong pagsamantalahan ng manyakis niyang fiancé? Parang kasalanan ko pa, wala siyang puso para sa mga babaeng naaagrabyado. Kaya ayun, matitikman niya rin ang kabayaran doon. Kung ano man ang balak niyang gawin sa akin, wala na akong pakialam. Lalabanan ko naman siya sa kahit na anong paraan na alam ko. Lumipas ang ilang araw
Habang nagme-makeup ako sa dressing room ng bar, napansin kong may dalawang magkabilang pimples ang tumubo sa magkabilang pisngi ko. Parang hindi ko yata napansin na nagsimula yun sa pagiging maliit. Diretso lang siyang lumaki. Dahil siguro masyado akong busy sa gabi at laging tulog sa umaga, hindi ko na napansin. Hindi ko rin napansing pumasok si Madam Nathalie. "Oh, kumusta ka naman, Samantha?" "Ayos lang po ako." "Wow, nagpo ka na ulit sa akin ngayon. Parang kagabi lang nakakalimutan mo na kung sino ko." "Pasensya na ho, pero kasalanan niyo rin naman yun eh." "Ano? Anong sinabi mo?" "Nagkamali kayo ng taong sinaktan, Madam Nathalie. Mabait ako sa mabait sa akin, pero kapag may nang-apak sa pagkatao ko o sa mga mahal ko sa buhay, hindi ako makakapayag na gawin sa akin yun." "Ibang klase ka nga talagang babae ka, no?" "Talagang ibang klase ko. Hindi nyo magugustuhan ang ugali ko kapag kinalaban nyo po ako. Kahit amo ko pa kayo, hindi ako natatakot." "Alam mo, hindi ako makapaniwala sa ugali mong yan. Pero anong laban niyang ugali mo sa kulam ko?" "Po? Oh, lumalaki na pala ang mga alaga ko sa mukha mo ah." "Anong pinagsasasabi nyo, ma'am?" "Ikaw ang nagkamali ng taong kinalaban, Samantha. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kaya kitang burahin na kagad sa listahan ng mga buhay. Pero pahihirapan na muna kita. Ginagalit mo ko eh." "Anong ibig niyong sabihin sa sinasabi niyong kulam?" "Ayun ba? Oo, bakit ko ba itatanggi yun sa'yo? Gusto ko ngang malaman mo kung ano ang kaya ko eh. Para sabihin ko sa'yo, Samantha, nasa ilalim ka ng kulam ko ngayon." "Ano? Yang dalawang bukol sa mukha mo, hindi pimples yan, iha. Yan ang tanda ng pagsisimula ko sa galit ko sa'yo." "Isa kang mangkukulam, Madam Nathalie?" Ngayon mo sabihing hindi ka natatakot sa akin, babae. Ngayon mo ipakita sa akin yung sinasabi mong ugali mong hindi nagpapaapi. Tignan natin kung may laban yan sa kulam ko." "Walang yakang mangkukulam ka? Bakit mo ginagawa sa akin to? Sinasabi ko sa'yo, Madam Nathalie, lubayan mo ko dahil kung hindi..." "O bakit? Anong gagawin mo ha? Sabihin mo, hindi mo ko kaya, Samantha." "Sumusobra ka na? Malaki na nga ang atraso mo sa akin, dadagdagan mo pa?" "Ako pa talaga ang may atraso sa'yo ha? Bakit? Sino ba ang nang-akit ng fiancé? Sino ba ang nanira ng relasyon?" "Matagal nang sira ang relasyon nyo, Madam Nathalie. Alam nyo kung bakit? Kasi sira ulo rin yung lalaking pinatulan nyo eh." "Tumahimik ka! Gagawin ko ang lahat para mandiri sa'yo si Felipe, Samantha. Pupunuin ko ng sugat yung buong katawan mo." "Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Bakit hindi mo na lang ako sisantihin ha? Kung ganyan ka naman pala katakot sa akin na maagaw ko ang karelasyon mong manyakis, bakit hindi mo na lang ako tanggalin sa trabahong ito?" "Pangarap ko yan, Samantha. Malas lang talaga. Alam mong hindi ako ang magdedesisyon sa bagay na yan. Pero huwag kang mag-alala. Kasi kapag mandiri na si Felipe sa'yo at mandidiri na rin sa pagmumukha mong yan ng mga customer natin, sigurado akong makukumbinsi ko na rin siya na tanggalin ka." Hindi ako nakakilos. Hindi rin ako nakasagot. Kahit malakas ang loob kong hamunin si Madam Nathalie na tanggalin ako, sa kaloob-looban ko, natatakot pa rin akong mawalan ng trabaho. Paano na lang ang mga kapatid ko? Paano si inay? Paano ang buong pamilya namin? Hindi lang matitigil ang pag-aaral ng mga kapatid ko, mamamatay rin kami sa gutom niyan. Idagdag pa itong dalawang bukol ko sa mukha na bunga raw ng kulam niya. Hindi ko talaga inaasahang mangkukulam pala ang amo kong yun. Ayoko naman sanang maniwala, pero bakit naman siya gagawa ng kwentong walang katotohanan tungkol sa bagay na yun? Anong mapapala niya? Kaya pagkatapos kong magtrabaho, yun na talaga ang laman ng utak ko. Hindi na ako makatulog kahit isang oras lang kasi ang lalim na ng iniisip ko. Panay titig na rin ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Lalo ko pang naramdaman ang kakaibang pakiramdam ko sa dalawang bukol-bukol na yun na mukha talagang tigyawat pero malalaki nga lang. Kinausap ko na rin si Harold tungkol doon. Pinuntahan ko siya sa eskwelahan nila noong oras ng pananghalian. Nag-text ako kung saan siya pwedeng makita at nakapag-reply naman kagad ang boyfriend ko. Kaya pumunta nga ako ron sa garden na sinasabi niya. Nagkwento ka agad ako sa kanya. Lahat ng yun sinabi ko. Walang labis, walang kulang. Totoo talaga ang sinabi ng amo mo, mahal? Oo, yun ang sabi niya. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ngayon lang ako nakakita ng mangkukulam
na hindi natatakot na itago ang totoo niyang pagkatao. Oo nga eh, siguro para takutin talaga ako. Baliw ka mo siya. Hindi niya ba naisip na pwede mo siyang isumbong sa publiko? O pwede mong ipagkalat sa mga tao na kinukulam ka ng babaeng yun, Sam? At ano naman ang maitutulong nun, Harold? Wala na tayo sa 1800s kung saan inuusig ang mga mangkukulam o di kaya sinusunog ng mga tao ang bahay nila. Hindi na pwede ang ganyan ngayon. Oo nga naman. Pero kahit papano, mahihiya na rin siyang lumabas-labas para makipaghalubilo sa mga tao kung malaman nilang mangkukulam pala ang babaeng yun. Tsaka ko na siguro iisipin ang bagay na yan kung malalabanan ko na ang kulam niya, mahal. Pero hindi ko pa alam kung paano. Kailangan mo na manggagamot, Samantha. May kakilala ka bang marunong manggamot ng kulam? Wala rin eh. Kung ganun, ang mabuti pa siguro umuwi ka na muna sa inyo sa bukid. Tapos humingi ka ng payo sa nanay mo. Baka may kilala rin siyang marunong manggamot ng kulam. Matutulungan ka niya. Mukhang ganun na nga talaga ang gagawin ko. Oo, mahal. Kailangan mong gawin yun sa lalong madaling panahon. Habang hindi pa masyadong malala ang kulam ng amo mo. Hayaan mo, kung magkakaroon ako ng bakante sa schedule ko, sasamahan kita. Sinunod ko na nga ang sinabi sa akin ng boyfriend ko. Hindi na ako nagpaalam pa sa mga amo ko, naliliban ako sa trabaho ko ng ilang gabi. Hindi rin naman pwedeng malaman ni Madam Natalie na gumagawa na ako ng paraan para labanan siya. Sumama si Harold sa akin. Balak niyang magpabalik-balik sa bukid habang nagpapagamot ako. Hindi ko na rin siya pinigilan kasi nag-aaral pa rin naman ang boyfriend ko eh. Pagdating namin sa bahay, nagulat ang nanay ko nang makita niya ako sa ganung kalagayan. Kapansin-pansin kasing parami na ng parami ang mga bukol na tumutubo sa mukha ko. Meron na rin sa braso ko, sa tiyan, sa likod at saka sa hita. Makati ang mga yon, kaya panay pahid ako ng alkohol. Hindi rin makapaniwala si inay sa nangyayari sa akin. Ang babaeng yon, hindi na talaga ako lulubayan ng babaeng yon ah. Mangkukulam pala ang bruha na yon. Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Kilala niyo po talaga si Madam Natalie? Kilalang kilala. Isa yan sa mga kasama kong prostitute dati na naging kaagaw ko rin sa tatay ng isa sa mga kapatid mo. Po, kung ganon si Sir Felipe po ang tatay ng kapatid ko? Felipe? Sino naman yan, iha? Ang fiancé po ni Madam Natalie, mga amo ko po sila. Ah, hindi. Hindi ko kilala ang Felipe na yan. Baka bagong lalaki na naman yan ni Natalie. Ginang Marta, may kakilala po ba kayong marunong gumamot ng kulam? Yan po ang sadya namin sa pag-uwi ni Samantha rito sa inyo eh. Oo nga pala. May dalawa akong kakilala pero sakitin yung isa. Kaya sigurado kong hindi na siya makapanggagamot. Pero yung isa, pwede siyang makatulong sa atin. Sino po yun, inay? Basta, dadalhin ko kayo sa kanya. Puntahan na po natin siya ngayon din. Sigurado ka ba, anak? Ayaw mong magpahinga muna? Malayo yung sa kanila eh. Sa kabilang barangay pa sila eh. Maglalakad pa tayo papunta ron. Oo nga naman, mahal. Ako, ayos lang sa akin kahit ngayon na agad tayo pumunta eh. Pero ikaw, baka gusto mo muna magpahinga. Hindi na kailangan. Nandidiri ako rito sa nangyayari sa balat ko eh. Gusto ko nang mawala ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon at nang makapagtrabaho na ako ng maayos. Sige, mahal. Ikaw ang bahala. O siya, kung ganon, edi kumilos na tayo. Ihahabilin ko na lang muna sa mga kapatid mo na bantayan ng mga bata. Sige po, inay. Malayo nga talaga yung bukid na sinasabi ng nanay ko. Halos 1 oras din ang nilakad namin bago kami nakarating doon. Medyo mahirap pang akyatin ang bundok na yon. Pagdating namin doon sa bahay ng matandang babae na sinasabi ng nanay ko, alam na niya kagad kung ano man ang sadya namin. Unang tingin pa lang daw niya sa akin, alam na niya kung anong problema ko. Kaya lang, nang hingi ang matanda ng medyo malaking halaga ng pera kasi alam niyo na, mapanganib ang gagawin niyang pangontra sa kulam ni Madam Natalie. Kung hindi magtatagumpay ang matanda, pwede itong magbigay ng sakit sa kanya. Kaya naiintindihan ko kung medyo masakit sa bulsa ang hinihingi niya. Nang problema tuloy ako kung saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga ng pera. Buti na lang at tinulungan ako ng boyfriend ko. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa pambayad, mahal. Ako na ang bahala. Pero paano ka, Harold? Marami ka rin namang bayarin sa eskwelahan. Huwag mo akong alalahanin.
Magagawan ko naman ng paraan yun eh. Basta ikaw, mag-focus ka lang sa pagpapagaling mo, ha? Talaga? Baka makompromiso ang pag-aaral mo niyan, mahal. Hindi mangyayari yun. Tutulungan naman ako ni Mama sa mga gastusin sa eskwelahan. Kaya siguradong makakahanap ako ng paraan para kumita at ibabayad sa matanda. Ako nang bahala sa bagay na yun. Paano mo naman gagawin yun? Saan ka hahanap ng pera? Mahal naman. Baka nakakalimutan mong madiskarte akong tao. Oo na, sige na. Salamat, mahal. Hulog ka talaga ng langit. Tapos na ba kayong mag-usap dyan? Nang makauwi na tayo, naghihintay na yung mga bata ngayon. Opo, inay. Tayo na po. Ilang araw din akong nanatili sa bukid namin para magpabalik-balik doon sa bahay ng matandang manggagamot kung kailangan niya ang presensya ko kada ginagamot niya ako. Pero madalas lang naman na orasyon lang kaya nasa bahay lang ako habang ginagawa ng matanda ang trabaho niya. Si Harold naman, nagpapabalik-balik na rin mula sa bayan, pabalik sa bukid namin para dalawin ako palagi. Ako nga lang ang napapagod sa ginagawa niya eh. Sinabihan ko nang hintayin na lang niya akong makababa ulit sa bayan kung medyo gumagaling na ako, pero ayaw naman niya. Hindi raw kaya ng boyfriend ko na isiping nahihirapan ako, kaya gusto niya akong kumustahin palagi. Hanggang sa dumating ang araw na bigayan na ng sweldo. Medyo nagdadalawang isip ako kung bababa ako sa bayan kasi kahit hindi ako pumasok sa trabaho ng ilang gabi, may sweldo pa rin akong sisingilin. Kaya ayon, napagdesisyonan kong bumaba na nga lang at inihanda ang sarili kong makaharap ulit ang bruhang si Madam Natalie. Pagdating ko sa boarding house, sobrang nagulat ako nang maabutan ko si Madam Natalie na katok ng katok sa pinto ng kwarto ko. Sobrang lakas pa ng pagkatok niya. Balak mo ba talagang sirain ang pinto na yan, ma'am? Samantha, sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Oh, teka, anong nangyari sa itsura mo? Bakit napupuno ka na rin ng tigyawat? Ikaw ang dapat kong tanungin ng bagay na yan, babae. Anong ginawa mo sa akin? Aba, malay ko, saan mo ba nakuha ang mga yan? Bakit parang kaparehas lang yata dito sa ginagawa mo sa katawan ko? Bobo ka ba, Samantha? Malamang may puwersang kumakalaban sa akin. Ngayon, gusto kong sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo. Alam ko na. Ano? Huwag mo akong tinatawanan, babae. Pasensya na, masaya lang eh. Mukhang yan na yata ang resulta sa pangontra ko sa'yo, Madam Natalie. Sagutin mo na lang ang tanong ko kung anong ginawa mo sa akin. Malamang pinapalabanan kita. Anong gusto mo? Hayaan na lang kitang kulamin ako at sirain ng maganda at makinis kong balat? Hindi ako papayag na mangyari yon, Madam Natalie. Kung ganon, may lakas ng loob ka talagang hamunin ako ng sagad, ha? Sinabi ko na sa'yo, ma'am, hinding-hindi ako nagpapatalo sa kahit na anong laban. Talaga ba? Kulam laban sa kulam pala ang gusto mo, ha? Pwes, ibibigay ko sa'yo kung anong hinahanap mo. Sisirain ko ang itsura mong yan. Di gawin mo. Sisiguraduhin ko ring hindi ka na makikilala dahil pupunuin ko ng bukol yung mukha mo. Bubutas-butasan ko yan ng mas malaki pa sa butas ng ilong mo, Madam Natalie. Ha! Bilib talaga ako sa katapangan mong yan, ha? Aba, dapat lang po. Pagsisisihan mo to, Samantha. Pagsisisihan mo to! Nag-walk out na si Madam Natalie sa harapan ko. Nakangisi ko naman siyang sinundan ng tingin hanggang sa makalabas na siya sa gate ng boarding house namin. Sa kabila ng matinding sagutan naming yun, hindi pa rin ako natakot na pumunta sa bar bandang tanghali. Yun kasi ang oras ng pagkuha namin sa aming sweldo. Tumambay lang muna ako sa kwarto ko at naglinis ng mga kalat doon. Malinis ko namang iniwan pero marami kasing mga daga eh. Kaya ayun, ang daming dumi ng daga na nagkalat sa sahig. Makalipas ang ilang oras, tanghali na kaya naligo na ako at nananghalian tsaka dumiretso sa bar. Pagdating ko nga ron, wala si Madam Natalie kaya nakahinga rin ako ng maluwag. Tuwang-tuwa naman si Sir Felipe nang makita niya ako ulit. Samantha, sabi ko na nga ba't magpapakita ka rin sa araw ng sweldo eh. Saan ka ba nanggaling? Bakit hindi ka na pumapasok? Higit 1 linggo ka nang absent sa trabaho mo ah. Hinahanap ka na ng mga customer natin. Sabik na silang mapanood ka ulit na sumasayaw. Hindi ko na po kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa inyo ngayon, sir. Kukunin ko lang po ang sweldo ko at aalis na ako. Aalis? Anong ibig mong sabihin, Samantha?
Uuwi po. Pero magtatrabaho ka pa naman dito, di ba? Huwag kayong mag-alala, sir. Hindi naman ako umaalis sa trabaho eh. Mabuti naman kung ganun. Pero ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit balot na balot ka? Saka, naka-sunglasses at face mask ka pa. Wala na po kayo ron. Ibigay nyo na lang po kasi ang sweldo ko. O sige, basta balik ka sa trabaho mo, ha? Titignan ko po. Mauna na po ako sa inyo. Umuwi na kagad ako. Hindi na muna ako dumaan sa palengke para bumili ng pagkain at ulam kasi masama na ang pakiramdam ko eh. Para akong sinasakal at nahihirapang huminga. Nagbihis nga kagad ako pagdating ko sa boarding house tsaka nagpahinga na. Matutulog na sana ako pero naalala ko ang boyfriend ko. Nataranta ako bigla kasi hindi ko pa pala siya nasabihan na bumaba na ako ng bayan. Baka umakyat na yun sa bundok. Ite-text ko sana siya pero wala na akong load kaya nag-online na lang ako para i-chat siya. Kaya lang offline naman si Harold. Wala na akong nagawa kundi lumabas na lang ulit para magpa-load. Tsaka ko siya tinawagan na nasa boarding house na nga ako. Hindi nagtagal, pinuntahan niya ako kagad. Mahal, kailan ka pa bumalik rito? Kanina lang umaga. Naku naman, bakit ka bumaba ng bundok? Hindi ka pa magaling ah. Saka, ano bang ginagawa mo rito? Kinuha ko lang ang sweldo ko, mahal, para may pandagdag din tayo sa pambayad sa matandang manggagamot. Ganun ba? Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Sigurado ka? Mukhang mas namumula ka yata ngayon eh. Ayos lang talaga ako, Harold. Huwag mo kong alalahanin. Medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon, pero ayos lang talaga to. Ayan, kita mo? Masama ang pakiramdam mo. Anong ayos? Mabuti pa, magpahinga ka na muna dyan. Sinunod ko ang sinabi ng boyfriend ko. Natulog na nga lang ako at hindi ko na alam kung ilang oras yon. Basta pagkagising ko, gabi na yata. Madilim na ang paligid eh. Nakaramdam ako ng gutom nang maamoy ko ang mabangong ulam. Yun pala, nagluluto na si Harold ng hapunan namin. Nakapagsaing na rin siya kaya kumain na nga kami kagad ng sabay. Pero hindi ako makakain ng maayos. Parang sumasakit ng sobrang katawan ko. Kahit anong galaw ko, kahit konti lang, parang pinipiga talaga ang katawan ko eh. Sobrang sakit nun. Nag-aalala na tuloy sa akin ang boyfriend ko at hindi ko na rin masabi sa kanyang ayos lang ako kasi hindi na talaga ako okay pa sa lagay na yun eh. Sa sobrang sakit ng katawan ko, napapaiyak na nga ako at napapasigaw na rin paminsan-minsan. Ayaw na ngang umuwi ni Harold sa kanila dahil sa sobrang pag-aalala niya sa akin. Samantha, mahal. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala ka naman lagnat. Hindi ka rin mainit. San ba ang masakit sa'yo? Buong katawan ko, mahal. Hindi ko maipaliwanag. Sabihin mo kung paano ako makakatulong. Gusto mo bang hilutin kita? Hindi, lalo lang sumasakit ang katawan ko niyan. Naku naman, humingi na kaya tayo ng tulong sa mga ka-boardmate mo. Wag na, Harold. Ayokong abalahin ng ibang tao. Kung ayaw mo, edi dadalhin na lang kita sa ospital. Mahal, hindi ospital o mga scientific na gamot ang kailangan ko. Anong kailangan ng katawan mo? Alam kong pinapahirapan ako ni Madam Natalie ngayon, pero nararamdaman ko rin parang urong sulong ang puwersang nagmumula sa kanya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kinukulam ako ng bruhang yon, pero posibleng nilalabanan na ng manggagamot ang kulam na yon. Kasi pawala-wala ang sakit eh, tapos biglang babalik, mawawala na naman. Paulit-ulit lang na ganon, mahal. Kung ganun, sana matalo ng matanda ang bruwang yun. Sana nga. Hindi na nga ako nakatulog pa sa gabing yun. Pati si Harold napuyat din sa kababantay sa akin. Madaling araw na ako nilubayan ni Madam Natalie, kaya madaling araw na rin ako nakatulog. Hinang-hina ako. Paggising ko, handa na ulit ang agahan at nakapagluto na ang boyfriend ko pero bandang 9:00 na yun ng umaga. Nagpasalamat ako sa kanya dahil sa pag-aalaga niya sa akin. Ayaw pa nga sana akong iwan ni Harold eh, pero pinakilos ko na siya kasi may pasok pa ang boyfriend ko. Labag man sa kalooban niya, umalis na lang din siya. Tiniyak ko naman sa kanyang okay na ako para hindi na siya mag-alala pa. Sa araw na yon, balak kong puntahan si Madam Natalie. Gusto kong makiusap na itigil na namin ang away na yon.
Kung bibigyan niya ako ng mahinahong usapan, walang problema. Pero kung magiging marahas naman siya, hindi ko siya uurungan. Alam kong doon lang sa bar tumatambay ang babaeng yun tuwing araw. Kaya nagpunta na kagad ako roon. Hindi nga ako nagkamali at nandun lang siya. Hindi ko alam kung nandun din ba si Sir Felipe, pero wala akong pakialam doon kasi si Madam Nathalie lang naman ang sadya ko. Oh, Samantha, nandito ka ulit. Opo, ma'am. Kumusta naman ang tulog mo kagabi, iha? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi po ako naparito para maghanap ng gulo, Madam Nathalie. Oh, bakit? Ano bang sadya mo rito? Gusto ko lang po sana kayong makausap ng maayos. Aba, at naging magalang ka na ulit sa akin ngayon ah. Minsan magalang pero madalas bastos. Ma'am, nakikiusap po ako sa inyo. Gusto ko na pong matapos ang kaguluhang ito. Alam kong hindi lang po ako ang nagdurusa sa sakit nito, pero pati na rin po kayo. Ako? Nagdurusa? At paano mo naman nasabi yan, Aber? Kahit hindi niyo po aminin, alam kong gabi-gabi rin kayong umaaray sa sakit. Sa tulong ng manggagamot ko, binabalik niya po ang anumang kapangyarihang itim na binibigay niyo sa akin. Kaya alam kong nahihirapan na rin po kayo, tama po ba? Natatawa ako sa iyo, iha. Huwag niyo na pong ipagkaila. Makikita naman sa itsura niyo eh. Tignan niyo nga po yung itsura niyo oh. Lumalaki ng eye bags niyo tsaka lalo pang dumadami ang bukol-bukol niyo sa katawan kagaya ng sakin. Hindi pa po ba kayo napapagod? Pwes, kung kailangan kong mahirapan para lang pumangit ka at lubayan ang lalaking mahal ko, wala na akong magagawa pa kundi ipagpatuloy itong sinimulan ko. Ma'am, maawa naman po kayo sa akin pati na rin sa sarili niyo. Pareho lang po tayong biktima ni Sir Felipe rito eh. Wala na po akong pakialam kahit hindi na magbago ang mindset niyo tungkol sa kung sino ba talaga sa amin ni Sir ang may kasalanan. Pero ikaw ma'am, habang buhay ka na lang magdurusa dyan sa lalaking yan. Tumahimik ka, Samantha! Hindi, kailangan niyo pong magising sa katotohanan. Kung meron mang kasalanan dito, si Sir Felipe po yun. Manyaki siya, babaero at malanding lalaki. Kaliwat kanan nga po ang babae niya, ma'am eh. Kaya sa halip na kaming mga babae ang parurusahan mo, bakit hindi na lang mismo yung kinakasama nyo? Sinasabi mo bang kukulamin ko rin ang sarili kong fiancé? Wala po akong sinasabing ganon. Ang akin lang po, iligtas niyo po ang sarili niyo sa walang kwentang si Sir Felipe. Huwag po kayong magpakabaliw sa kanya. Hindi kayong mahal ng lalaking yun kasi mahal niya ang lahat ng mga babaeng maganda sa paningin niya. Hindi totoo yan. Mahal niya ako. Hindi niya po kayo mahal, ma'am. Kung mahal niya kayo, tapat po sana siya sa inyo. Tapat at totoo. Pero kita niyo naman po, oh. Harap-harapan na nga kayong niloloko. Magpapakabulag pa rin kayo. Dahil sa sinabi kong yun, napaupo ng wala sa oras si Madam Nathalie. Napayuko rin siya. Hindi nagtagal, narinig kong humihikbi na ang amo kong babae. Umiiyak na pala siya pero mabilis namang pinahira ng kanyang mga luha. Hindi na siya nakaimik pa pagkatapos noon. Umabot din siguro ng halos 2 minuto ang biglaang pagtahimik ng paligid. Gusto ko sana siyang lapitan para damayan kahit papano, kaya lang biglang bumukas ang pintuan ng bar. Dumating doon ang may malaking pangangatawan na si Sir Felipe na may kasamang 2 babae na masyadong clingy at malambing sa kanya. Uminit kagad ang ulo ko. Kita niyo po yan, ma'am? Talagang harap-harapan na po kayong ginagago, oh. Oh, anong meron? Nandito ka pala, Samantha. Felipe? Han, nako, may nahanap pala akong bagong dancers ng bar natin. Kasama ko sila ngayon kasi ipapakilala ko talaga sila sa'yo eh. Magagaling silang sumayaw, Han. Magaling din ba silang sumayaw sa kama? Ha? Anong sinasabi mo dyan, Natalie? Huwag mo nang bilugin pa ang ulo ko, Felipe. Siguro, ito na ang tamang oras para tapusin yung kagaguhan mo. Anong ibig mong sabihin? Magmula ngayon, tinutuldukan ko na ang relasyon nating dalawa. Huwag ka nang magtanong pa dahil alam kong alam mo ang napakaraming dahilan para iwanan kita, Felipe. Tapos na tayo. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ni Madam Nathalie. Hindi rin ako makapaniwalang maging saksi sa paghihiwalay ng 2 magkarelasyon. Lumabas ng barang amo kong babae na parang isang kidlat lang, sobrang bilis. Samantalang si Sir Felipe hindi na nakakilos pa sa sobrang gulat niya.
Napangiti ako. Hindi ko inaasahang magtatagumpay ako sa araw na yon. Tuluyan na ngang naghiwalay ang dalawa. Pagkatapos ng tagpong yun, hindi na rin kami muli pang nag-usap ni Madam Natalie. Hindi ko na po alam kung nasan siya. Nagpakalayo-layo na po yata. Unti-unti na ring nawawala ang bisa ng kulam niya sa akin. Lumipas ang ilang araw, napagdesisyonan kong umalis na sa trabahong yun. Binayaran ko na rin ang matandang gumamot sa akin. Sa tulong ng boyfriend ko, nakahanap ako ng bagong trabaho na mas marangal at mas ligtas kahit mas mababa lang ang sweldo. Di bali nang mababa ang sweldo, basta hindi ko lang itataya ang dangal at kaligtasan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig. Sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Jelly Ansale, kay Divine Grace Chavez, kay Jonathan Paborada, kay Angeline Mojado Manlolo, kay Rachel Esquilio, kay MJ Idos, kay Maricar Antolin, kay John Arata. Shoutout din po kay Marinel Caspillan, kay Beloy Armia, kay Sarina Ortega from Parañaque, kay Marie Cris Solar, kay Elizabeth Orebia, kay Carol Silorio. Hello din po kay Alicia Marvida, kay May Kamkam, kay Aramic17 at sa Kim family from South Korea, kay Michelle Cubeco, kay Glisel Solamin, Ate Madeline Tumpalan, Dayday Presbitero Simbahon, lahat po sila from Kuwait. Salamat po sa pakikinig ninyo. Shoutout din po kay Elian Amparado at sa Gargoles family, kay Sky Blue TV, kay Lorelai Mejorada, kay Lani at Lulay. Hello din po kay Lovely Abainsa, kay Carmelia Bendaño, kay Gerald J. Sapanta, kay Ronald Bel Sabahado, kay Chris Villanueva, kay Adrian Bahado. Hello din po kay Marilu Versosa, kay Rosemary Lagunsad, kay Dada Estela Laki, kay Pinagpalit o Niloko from Pampanga. Parang ang sakit naman po yata ng username nyo, ma'am ha. Pero happy listening po sa inyo. Shoutout din po kay Lance MBB at kay Via Pau na unang nag-comment sa last upload po natin. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento nating ito. Abangan po ninyo sana ang mga susunod pa nating stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin. Ang goal naman po natin ay maka 100k subscribers tayo, kaya aasahan ko po ang inyong suporta para ma-reach yun ha. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.